Yung dalawang RF module niya, Lodi, yung isa medyo mataas na yung continuity, may leak na siya ng konti. Tapos yung isa mayroon din, kaya hindi umangat yung power output ng ating linear amplifier. Pero kano pa, subukan natin palitan, Lodi. At yung board ay okay naman, wala naman siyang shorted. Yung flow okay naman siya. Bali, ito yung tinatawag nating output section. Ito naman yung input section. Ayan. Itong mga capacitor, Lodi, itong mga tinanggal nating capacitor ay kahit magkabaliktad pwede po yan. Ito rin, dito. Sa kabila rin. Okay, hindi natin makita yung kabila. Ayan. Pakita natin. Ito. Dito rin sa kabila, parehas lang yan. Basta importante dito, Lodi, ay wala tayong shorted. Sa ating siguro, Lodi, kaya nagkaroon ng konting problema ito dahil baka na sobrahan sa pasok ng input power. Pero napasukan siya ng mas mataas na power output. Okay? Maaari siguro kinargahan ng radyo to na mataas ang power output, which is naglalaro siya ng 70 siguro, nakarga ng 70, kaya yun medyo naapektuhan yung ating RF tube. Ibig sabihin RF tube na sabi ko kanina, o RF module. Basta ito, Lodi, ito yung RF tube na tinatawag. Kung tawagin din nila ito ay kurtal. Okay? Pagka nag-leak kasi ito, mababa yung power output na ilalabas ng linear amplifier na to. May mga nabibili nito, Lodi, mga mas mababa ng konti, pero ingat lang kayo kung minsan hindi umaandar yun. Mas mabuti na yung mas mataas na presyo yung kunin nyo, at yun ay legit. At check nyo rin yung mga description kung ano yung mga comment nila doon, kung okay ba siya na ikabit o ano pa man. Okay?
Bali madali lang na maglagay Lodi ng o mag-replace ng RF tube yung kinabit natin. Basta una, i-check nyo muna kung walang shortage yung board. Gaya ng mga ibang project natin dito na shortage yung board, kaya kahit palitan natin ng ito bagong RF tube ay wala pa ring lagatak yung relay dahil nga walang binibitawang signal to para ma-trigger niya yung relay. Ganun yun pagka medyo may problema pa yung board. Kaya yung kaibigan natin dyan na may RF dito, kunting tsaga-tsagaan lang muna. Hindi ko magawan ng parang dahil wala akong pagkukuha ng pyesa Buti yung mga ganyan, palit-palit RF tube lang o marami tayong pagkukuhanan. Pero pagka sobrang may problema na talaga yung unit, ayun, mas mahirap yun Okay, so naikabit na natin Lodi yung ating RF tube. Ayan, so far okay naman yung pagkakagawa natin. Na-check ko na siya behind the scene, wala namang problema yung kanyang board. Okay naman yung flow, wala naman siyang shorted, any leak wala naman, good pa naman yung mga ibang components nito. Ngayon ay magte-testing na lang tayo ng kanyang power output. Siya nga pala Lodi, yung power output niya kanina ay naglalaro na lang sa 50 at yung driver naman natin, itong 28 na to, ay naglalaro lang siya ng nasa 20 ata, ayan o 30 yung power output niya. Kaya ang may i-input natin dito sa linear na to ay maglalaro lang siya sa 20 siguro. Yun lang, 20 watts lang yung maipapakain natin sa kanya. At i-check natin yung kanyang power output kung ilan. Okay, pipiga ko siya Lodi. Yun, naglalaro siya Lodi ng 133, 132, 131, 130. Ayun, bagsak na yung battery natin, na yung supply natin. Kinakain niya lahat Lodi yung supply. Ibig kong sabihin, kulang yung supply kasi natin baka bumigay yung supply pagka pinilit natin. Okay, unti-unti kinukuha niya yung, mataas pa yung reflect niya Pero nasa antena ko na yan Lodi. 129, 128. Hanggang dun siya Lodi, 128. Hanggang sa maubos niya yung karga ng supply o yung lakas ng supply. Ayan ang laki ng drop niya. So far okay naman yung init ng ating mga tube. Ayos naman. At yung ating input ay naglalaro siya sa 23 watts. Ayan yung power output 22 watts. Ayan. May konting paglakad din yung ating may konting pag-drop kasi nahihirapan yung ating power supply. Okay, 140, 130, andyan 130 hanggang sa 129 binabagsak niya kasi nga mahina yung ating power supply. So sa akin Lodi ay okay naman, nasa 23 watts yung pinapakain natin sa kanya at naglalabas naman siya ng 129, 130, ganyan pababa kasi nga mababa lang naman yung ating power output na binibigay sa kanya. Kung ma-load natin yung 150 dito tapos may malakas tayong power supply, ayun, talagang uubusin niyo yung pwersa din. Uubusin niyo rin yung karga ng battery o yung lakas ng power supply nyo. Medyo makonsumo kasi sa battery yung mga ganito Lodi, yung mga linear na ganito makonsumo kumpara sa mga bagong labas na linear ngayon na kahit switching power supply lang ay napapandar niya. Pero pwede namang karga ng switching power supply to Lodi. Yun nga lang, hindi talagang maano din siya, makonsumo sa battery o sa supply. Talagang iikot yung kontador nyo dyan o yung metro ng inyong kuryente ay talagang iikot din. Okay? Sa pag-adjust naman Lodi ng kanyang power output, dito lang naman yan Ayan.
sa may mismong linear na. Ayan, dito, tapos dito. Ayan, kung halimbawa magpihit tayo dito, Lodi, makapansin nyo sa ating SWR meter, ayan o. Okay, ayan, bumabagsak siya hanggang, okay, ayan. Tapos dito rin, may pag-adjust din dito. Ayan o, kung makapansin nyo, ayan, magdadrop yung kanyang power hanggang 106. Ayan, 106 na lang siya. Kasi nga nagpihit tayo eh. Ayan, 107. Pero kung magluluwag tayo, ayan, papansin nyo, unti-unting tumataas. 120, mga ganyan. Tapos, isunod nyo rin to. Magluluwag din kayo dito. Dalawa yan eh. 120, 127, 12, isa pa. I-balance natin dito rin. 132, ayan o, 130, mga ganyan. Dito lang yan, Lodi, yung adjustan niya. Dalawa yan. Pero kailangan, Lodi, sa mga kasama natin dyan, kailangan niya ng SWR pagka mag-a-adjust kayo. Kasi hindi pwede yung wala tayong pinagbabasihan, pihit lang tayo ng pihit. Pwede namang ibase sa ampere, pero mas accurate kasi pagka analyzer meter o SWR, mga ganyan. Kahit anong klaseng SWR, Lodi, para makita nyo lang yung peak o palo ng kanyang power output. Okay? So hanggang dito muna, Lodi. Maraming salamat. Magandang buhay.